Ako naman po, actually, may mga references na binigay si Direk na movies na parang pwede naming pagkuhanan ng ideas for Nocturne. Especially me, kasi yun nga, gaya nga ng sabi mo dyan, from Deleter, tapos Nocturne ulit. And magkasunod lang siya ng taon. So, I think in a way, parang kinailangan ko din humanap ng way na maging magkaiba si Lyra at si Jamie. So, mas yun. As in talagang inalala ko lahat ng mga nuances ni Lyra. Tapos, nisip ko, okay, ito yung mga hindi ko pwedeng gawin this time around. So, mas yun for me. Yun lang, thank you. Yeah, siguro to, ano rin, to parang give more context na dun sa prep nila. Ang hirap ng horror. I mean, na-imagine yun, no? I think si Wilbert, first horror ba or no? Parang coming from mga romance, comedy, drama, no? Sa horror kasi, minsan wala silang kabatuhan, no, na cast. Ang nasa harap ng mukha nila, lens, no? Camera lang, tsaka ilaw. And yet, yung mga expression na binibigay nila talagang todo yung contort ng mga muscles, nababasa yung mata nila, and ilang takes yun, no, na puro bright lights and camera setup. So, nai-imagine yun, no, yung performance na kailangan nila ibigay pag horror. So, very thankful ako na napaka-talented and dedicated ng cast. So, it makes it easier for us sa prod, especially yung mga gantong movie na ang daming shots. So, parang napapagkasya namin in one day dahil mabilis yung mga actor, puro konting takes lang. So, thank you sa cast dun. Thank you po. Congratulations, ang ganda ng film and yung cinematography, yung color and lahat. Thank you po, ang galing niyo po. And Miss Nadine, hello. Thank you po, thank you. Maraming salamat po. Next question, just raise your hand. Ayun po, nakita niyo po ba? Sige po, taas po ulit there. Right there po. Naka-white si ma'am in glasses. Thank you. First of all po, Miss Nadine, pwede po namin ibigay yung flowers for you. Thank you! From NLB po siya. Salamat! Grabe, nakakatawa po yan sila kasi lagi silang may pa-flowers sa akin kung ano man yung okasyon. Thanks, guys! Yung itatanong ko po sana is if may untold story po kayo or may naramdaman po pa talaga. Ayun na yun, nagpaparamdam na siya. Habang nagpipilm po nung movie, especially nung sa lumang bahay pinilm na di. Wala naman ako nararamdaman. Wala naman. Actually kasi marami din sigurong tao. Usually pagka ganun feeling ko wala namang mga experiences or wala namang mga magpaparamdam. But I guess for me, honestly medyo creepy yung bahay. Tsaka maraming beses na parang feature yun sa mga YouTube channels, ganyan. Nakikita ko kasi, tapos very interesting siya kasi hindi ko alam direct kung confirm na, pero sinasabi kasi nila sa akin nung nag-shoot kami doon na parang tumira daw doon si Gregorio del Pilar, ganyan. So imagine like how old na yung bahay. Tapos, I guess yung pinaka-creepy na nakita ko doon is meron kasing isang room, naalala niyo yun direct? Hindi, merong yung may mga so meron kasing isang room doon, parang from the living room, kung saan yung second floor, yung eksena na yung may mga kwarto namin. Pag diniretso mo kasi yun, kusina yun. Tapos meron siyang room to the right na sarado siya. Pero pag pumasok ka sa loob, parang dining room siguro siya. And then meron siyang mahabang table. Tapos yung mahabang table na yun, may mga nakaupo doon na life-size na mga santo. Tapos yung mga santo na yun, nakatalukbong ng sack or ng cloth yung head. So actually may video ko nun, pero sobrang creepy talaga nun. Yun, basta may mga doon may iba't ibang statues ng mga santo. Tapos parang pati yung mga caretakers minsan nananakot na parang minsan daw may nawawala. Di ba direct sabi nila minsan daw nawawala daw yung nandun sa case or something. Hindi ko naman alam kung totoo. Wala naman ako naramdaman pero
creepy lang talaga siya. And to add nga, may dun sa second floor, yun nga, may room na puro mga rebulto na parang kumakatok talaga, nakatakip yung mga ulo. Oh, parang nakaganon yung mga kamay sa table. So parang creepy lang, baka biglang pagtingin mo totoo na yung kamay, di ba? So ginawa namin, winol off yun ng production designer. Ginawa na lang fake wall para wala nang accidentally pumunta doon. Sa creepy dun sa house na yun, doong isang gabi, syempre mag-hotel after the shoot, no? Naiwan lang doon yung mga art department. Tapos may pumuntang isang group na ghost hunters daw sila. Kasi haunted daw yung house na yun. So, pumasok talaga sila na may camcorder, tapos ang weird, naghahanap silang ghost. Pero sabi ko sa art rep, baka scam yan, ingat. Parang ako kasi medyo, as a horror filmmaker, minsan ako very skeptical rin ako parang si, Jamie. So parang ako, lagi ko lang silang winawarn na ingat doon. Kasi nakita yung set, yun yung hot set. Pero yun, ang creepy lang na yung lugar na yun, pala siya, pinupuntahan daw talaga ng mga ghost hunter. Kaya baka nga may spirits doon. Saan yung direct? Saan yung location? Dalawa yung location namin sa may Bulacan area. That house? Bulacan mismo? Congrats po sa movie nyo. And I've been your fan po, Miss Nadine, since I was a kid. So, 20 na po ako ngayon, so I'm so happy. Kalma, kalma. Parang nireview mo naman yata. I mean, lahat ng na-achieve niya ngayon. Thank you. Maraming salamat. Grabe, nang bunyog naman to si ate girl. Natawa ka dun sa scam.